Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po naman nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. Ngayon guys, very exciting po ang ating reading. Tingnan po natin kung ano po nangyari po sa atin ngayong taon na to, which is 2025, and then patawid po tayo sa 2026. So dalawa po ang tarot deck na gagamitin natin, itong dilaw at saka itong bago ko po na card, no? So ngayon nasa Cancer na po tayo and tingnan natin kung ano po nangyari po sa inyo this time. But bago magsimula, no, let us declare the four names of God, Shaddai Vavhe, declaring His love, His protection to cover all of us, no? And mula sa mahal na ina, mahal na ama, and sa lahat po ng mga gabay ko mula sa kalikasan, thank you very much, thank you very much. And awa po, basbasan po ang bawat isa po sa atin, no? Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, and sa lahat po ng mga nandito po, thank you so much po, no? So let's begin, no? Cancer po tayo. And as I said, gagamit po tayo ng dalawang card. Gagamit po ako ng Celtic Cross and tingnan natin kung ano pa nangyari po sa inyo. And gamitin natin ng isa pang card pagdating sa 2026. So sa ngayon, Cancer po, no, andyan yan sa harap ko para hindi pa ako magkamali, no. Cancer. So water sign po, no, and hopefully okay kayo ngayon, no, Cancer, no. Pasensya na kayo sa pusa ko, okay. Yan, hindi ko na uulitin kasi kanina pa yan, no. Okay, Cancer. Taon 2025. So, Diyos Ama, no? Bigyan mo ng kalinawan ang aking kaisipan, mahal na ina. Nawa po, basbasan ang aking kamay. Oops. And, basbasan po ang bawat reading. Bigyan po ako ng kalinawan para po magabayan ko po kayo ng maayos. Cancer. June 22 hanggang July. Dalawa na to, okay? Okay. Alright. Okay. So this is what happened right now. I will use Celtic Cross. Ito po yung nakahadlang. And ito yung conscious mind ninyo right now. And Six of Pentacles, subconscious in the past. This is and recently, so sa panibago po, no, like immediate future, and mabigyan po ako ng 9 cards po. Okay, now tingnan natin, no, so this is posibleng ngayon to or recently, no, sa taong 2025. And sa lahat po na or sa Cancer po, no, kung sino ka man po, no, this is a timeless reading. No, what I mean is wala po itong problema kahit saan po, no. Pasensya na kayo talaga sa pusa ako, ha. Okay, so sa ngayon guys, no, ang pinaka number one or pinaka po ng ninyo, yung tinatawag po natin conscious mind is the devil. So pwede po, no, some of you, no, maybe na parang po ba, nalulungho ba kayo sa utang, nalulungho ba kayo sa sugal, nalulungho ba kayo sa bisyo, or posible po natin na lagi po kayong galit, pero more on bisyo ang nakikita ko. Ito yung conscious mo, yung parang hindi ka makakaalpas sa yung nararamdaman. Pwede yan na sa mahal mo, nagsiselos ka, pwede po yan na mayroon kang kinatatakutan, pwede po yan na mga bisyo na hindi mo mapigilan. The devil is a symbol of our ego. Yung parang nagsisimbolize po siya sa mga bagay po na negative, no, na kung saan nagpapababa po ng ating espiritu. So sa ngayon, pero ang ang subconscious mind mo is six of Pentacles, no, like parang kumaga sa akin, this actually two sides, subconscious and subconscious, is very opposite, no, kasi ito is like kulang, sapat, fear, gano'n na yun, parang napaka-negatibo. Pero yung subconscious mo is positive, binibigyan ka po niya ng pagkakataon po na makarecover.
Ito yung nakikita ko. Ang sentro kasi ng card mo is like, meron pong tinatawag po natin na hostisya. It's like po, dinadala ka na po. Pwedeng sabihin po natin na binigyan ka na po ng sapuena. Pwede pong sabihin po natin na pinapatawag ka na ng barangay. Pwedeng sabihin po natin na naniningil na yung bangko. No? Ito, legal documents po. No? Ang nakaano po kasi dito guys, ang nakaharang, this is both negative, positive. No? Kasi ang justice kasi is neither. No, pwedeng positive, pwedeng negative. Depende po siya kung anong kasunod. Pero ang kasunod po kasi natin is positive siya. Nine of Cups, no. You see, this man is sitting very happy, very abundant, and parang wala siyang lahat in all terms abundance po siya. So sa akin guys, no, maybe no, some of you parang sabihin po natin na sabi ko nga sa iyo, negative po ang devil. Hindi ibig sabihin na meron talagang demonyo na nag-aano sa iyo, kundi negative aspect po yan ng ating pag-iisip. Sabi ko nga, kahit simple nga po na nababaliw ka sa ukay, no, isa na ako doon, no. Minsan po, nag-e-spend ka na po ng sobra doon na hindi mo na siya kailangan. That is representative of devil. Yan po ang pigre-representan niya. Pwede sabihin po niya na lagi ka pong galit, lagi ka pong nagsiselos ka, no? Sa akin, pero sa akin selos wala pa ako nakita. Diba? Sa akin, I think pera. I think bisyo, no? So, ngayon, in the past mo, like you once, meron ka pong negosyo, no? It's okay. Maganda po yung takbo niya. And dito naman po kasi sa subconscious mo, ito kasi yung hindi mo nakikita. Like, sabihin po natin na ito po nangyayari sa iyo ngayon. Like sabihin po natin na meron kang problema legally, no, but then binibigyan ka po ng pagkakataon kasi parang nabayaran mo ba, pero parang sa akin is just like binibigyan ka po ng chance po na makabawi. And although sabihin po natin na pahirap, pero nakaya mo kasi ang immediate future mo, sabihin po natin na strength and the Page of Cups, but it's always saying po na yeah, may pera ka po, konti lang, parang hindi mo nagamit yung hindi mo nagamit sa maganda yung pera, no? And sabihin po natin na parating or overall energy mo po ngayong ngayong taon na to, it is like yes, you are working very hard, no. Nagtatrabaho ka po, no, pero yung kung natin siya, i-align natin siya pasunod-sunod. Pwede po talaga na nag-invest ka po ng something na hindi mo sobra ba, as I said, no. But then as binibigyan ka lang pagkakataon, and then the strength, and then cups, although naubusan ka ng pera, malungkot ka, and that's why you said okay, tama na, itigil ko na to, no. Parang nawalan ka na din po ng gana sa mga ginagawa mo, as in kung halimbawa man po sugal man siya online, pwedeng sabihin po natin na kung ano pa man yan, o sobrang gastusin po, no. Yung bagang parang nalulung ka sa sobrang gastos, no. And okay naman po siya, nakaka-recover ka ba? I say, okay na, tama na. Okay, and parang naka-realize ka ba na mali yung ginagawa mo? And sumunod dito, yes, trabaho ka ulit. You're worried. Yes, I know. Kasi 7, makikita ko dito, 8 of Swords, 8 of Pentacles, and then 9 of Swords, no. Kung dagdagan pa natin ng 10, so meron makita nito, may patayan na po talaga. But then, again, guys, alam ninyo, no, Cancer, no? Cancer. Diyan natin ilagay para makikita ko talaga. So, ang Cancer kasi is just like, negative to negative. Like, eto nga, sabi ko nga sa'yo, it's like, medyo nalulung kayo something, and then, nawalan po kayo ng pera. Pero, ang luminusot kasi guys, sa last number, kasi ito din po yung tinitingnan ko, yung problema ninyo ba, malulusutan ba ninyo? Then, 10 of Cups is family. Is positive, for me, positive po siya. And, so, ibig sabihin yan guys, no, this year, kahit ano pa nangyari sa atin, no, o nagkamali man tayo, no, nagiging positive naman po yung result. Kasi kung minsan kasi, alam mo, I don't really, yung bagang, hindi ko talaga yung mga pinagsisisihan, yung mga pagkakamali ko. And kayo din. Sabihin natin na, opo, nalulung ka sa bisyo, opo, sumobra ka ng gastos. Kasi hindi mo kasi yan marirealize eh. Ang importante din, may ginagastos kayo eh, kasi may pera, oh. No? So, kung tingnan, instead po kasi na magmukmok ka, na nanghihinayang ka doon sa mga nawala sa'yo, like trabaho ulit.
and let them go. So it's a lesson learned. So kasi yun po kasi talaga ang buhay eh. Sometimes no, pag meron tayong problema na akala mo talagang sobrang bigat or grabe yung dagok na problema po sa atin na dumarating, pero nalulusutan mo and you will learn. Ang importante kasi doon, natuto ka. Yes, ganito na ang gagawin ko next time, hindi na po ako mauulit. Kasi kaysa naman po sa hindi mo pa siya naulit o hindi mo pa talaga siya nagawa, yung mga tao din po na wala din pong ginagawa sa buhay, wala ka rin naman pong patutunguhan, no? So sa akin, pag nagkamali ka, it's okay, bangon ka ulit, no? So tingnan natin ang susunod na card po natin sa 2026. Ito yung general na nakita ko sa inyo, pero wala akong nakikita ditong regrets ngaya. So ang pinaka lowest forms of emotion kasi is yung regrets, yung pagsisisi ba, yung nagsisisi ka. No, para sa akin, okay lang sa akin yung malungkot ka eh. Wag lang yung nagsisi ka. Kasi pag nagsisi ka kasi, you mean to say na kahit ano man po kasi ang dumating sa'yo, hindi mo siya na-appreciate. Hindi mo siya binibigyan po ng lesson. Ang importante kasi sa life is lesson eh. Yung ano ba, yung natutunan mo. No, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaysa naman sa wala kang ginawa, wala ka ring natutunan, di po ba? No, ganun talaga ang life, no. Kaya nga po exciting po ang buhay po natin tao kasi dahil po doon. Alright? Now, sunod tingnan natin itong 2026 Cancer. Pagkatapos po ng Gemini, June 22 hanggang July 22 po. No? So, pardon me kung mali po ang mali po ang ating petsa kasi kung minsan po mali po ang iba-iba po ang petsa po ng Okay, Cancer po. Cancer. Tingnan natin. Cancer. Anong nangyari o mangyari sa kanila ngayong 2026? Same, okay, kuha po tayo ng invisible, kung ano po yung pinaka-problema, okay, ano po yung hadlang, ito yung conscious nyo, ito yung subconscious nyo, ito yung in the past, ito yung parating, and then bigyan tayo ng tatlong hilera po ng card, like 9 cards lahat. Okay, so, guys pantay lang, no? So, pinaka-importante po natin ngayon, King of Cups, same thing sa card po natin kanina. Yung pinaka-ano mo talaga is yung malungkot ka, yes. King of Cups, no? Parang, although hindi naman siya pagsisisi, para lang pong nakapagmuni-muni ka na may something mali, no? Parang you are looking in the past, no? Na sana hindi ko yung ginawa, no? Pero sa akin, malungkot ka lang. But hindi kasi siya, guys, so is looking forward at right side, no? Dito kasi nakatingin. Pag right side po nakatingin po yung card, parang positive pa rin siya kahit sa ano pa man po yung nangyari sa kanya. Ito yung conscious mind niya. Now, let's see sa subconscious mind niya. Actually, this is seven of wands. So, ang 7 of wands, the same, ang energy po natin guys is same. No, 7 of wands, ito yung parang patong-patong na gastos. Talaga pong nasobrahan ka nga po ng gastos sa said. No, ito at least na po natin na ito'y talaga pong sa pera po, no. Yung mga nagastos mo, yung pera po na hindi mo siya natingnan na parang nawala siya or like nasobrahan ka po ng palabas ng pera. Now, ang mo ito, 9 of sword, no, and this is right now is you are worrying about, nag-aalala ka po, and paano po, anong gagawin mo, kaya po masyado pong maano ang utak mo ba, magulo utak mo masyado, no, kahit saan na lang po iisipin mo, sino ba, no. And sa ngayon, ang makakatulong niyan or nakakahindran sa is work. Now, this is actually, pag ganito po kasi yan, pag ang unang card na lumabas po natin is positive, negative, and pinatungan po siya ng positive, and this one will be both positive po yan. Kasi ang sagot kasi niya is positive. So, ngayon, pwedeng sabihin natin na 3 of Cups kasi is just like work. Pwedeng sabihin po natin na 3 of Cups is a lucky number. And kumbaga sa akin, yes, you are worrying, pero okay naman po ikaw, no. Kaya mo to, kayang-kaya, no, kayang-kaya. Now, eto naman po, so immediate parating natin, as I said, Knight of Pentacles, parang nagastos ka ng sobra in the past, no. Okay, iwanan natin yan, and 6 of Wands, from 7 of Wands to 6 of Wands, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, and 10 of Swords.
Okay? So, sabihin man natin guys po na yung bagang parang later on maghahabol po yung mga nagastos po natin, parang naubusan po tayo ng pera, no? Parang ganun, parang masakit na po yung likod mong kaiisip mo. But ang pinaka ano mo kasi is sentro ng card mo is the Lover. You will decide kung ano ang gagawin mo. And actually parang may nararamdaman po ako nito sa lahat po ng Cancer. Parang may nararamdaman po ako nito na itong panggagastos mo, like sabihin po natin na naloko ka sa online gambling. Actually, hindi sa'yo yan. Yung nag-uudyok sa'yo, hindi sa'yo galing. Hindi sa'yo. Galing po sa ibang source. I see a woman, parang sinisira niya utak mo. Gusto kasi niya mawala sa'yo lahat. Kaya yung concentration mo nawala. Alright, sabihin po natin na kulam, something, but more deeply. Kasi sabi ko nga sa iyo, from now on, we're not gonna talk about kulam somebody else, no? At think kahit paano po, we are very responsible sa ating pong action kung ano pa po ang nangyari. Yes, nawala ka sa sarili mo. And Page of Sword, parang sa akin kasi, as I said, very clear dito sa akin na gawa ng ibang tao. Pero sabi ko nga sa inyo, be responsible po na kung ano man po yun. Dapat kasi pakinggan natin kung anong inner po natin para makaka-recover tayo. And dito kasi the Lovers, I know you have to decide kung ano po ang ano mo. Kaya lang kung minsan po kasi parang kahit nahihirapan ka this year, no? Parang nahihirapan ka pong makabangon. Pero although parang napapagod ka na din, ikaw mismo ang magde-decide na nakakapagod na din. Kasi both sa side po nito, ang susunod siya is Ace of Sword, Page of Sword, and Ten of Sword. Puro siya sword. And pagdating sa sword, is just like all overthink, no? Parang sobrahan ka po ng pag-iisip, napapagod ka na, tama na. And Ace of Sword, ito kasing panghuli mo talaga po ng card is negative. Yung kumbaga sa akin, mayroon po talagang gumagawa sa iyo. They're playing something in your mind. Kasi po lumabas po dito the High Priestess, no? So, eto siya. Ito kasi pag presence po ito sa isang spread, makikita mo talaga po na there is someone playing magic, no? Mahika. And since na ang ano nito is like sa utak mo, like sinisira niya yung utak mo na ikaw mismo ang aayaw po na makabangon ka ulit. Although pinagsisikapan mo talaga na makabangon ka, pero mahirap siya. Alam mo ba kung bakit? Kasi nga merong sumisira sa utak mo. Alright, yung bagang enthusiasm mo, yung bagang parang passion mo, pinapatay niya sa pamamagitan po ng orasyon sa isip. Now, King of Wands, so pwedeng sabihin po natin na mag-asawa ito. Pwedeng sabihin po natin na naloko kayo or na-scam kayo. Ang laki ng halaga, ang laki ng halaga. So, na-scam ba kayo? O yan. Kasi nagtiwala ho kayo sa mag-asawang hindi maganda ang iniisip. Etong lalaking to, actually, male or female, ito kasing card na to mag-asawa, both male and female. But, pwedeng sabihin na to, iisang person lang po, pero lalaki po siya na may masamang intention. Yung masama po iniisip niya ba? Now, tandaan niyo guys na this is going to happen 2026. So, itong nangyari sa iyo ngayon, malapit na po ito. Parang kumbaga sa akin this year, Cancer, parang mahihirapan ba kayong makabangon? No? So, if you are aware, hindi na siya ganun kalakas ang impact. Kasi alam mo na po na may gumagawa sa iyo and then you can do something about it. No? Pwede kayong tumawag sa akin, ano bang pwede natin gawin, no? Of course, no, hindi libre po ang natin, ang service po natin. Mahirap makipag-away sa demonyo ng iba, no? So, sa akin naman, I can give you some advice kung ano ang pwede po natin gawin. As I said, let's talk. No, and kung hindi kaya, let's talk. Pero at least po yung willingness mo po na makabangon ka ulit is more than enough for me. Pero eto kasi kailangan mo talaga dito ng panangga. But as I said, parating pa lang po yun, no? This is all meron nangyari sa this year na parang nakuha yung isip mo.
And sa parating po natin na taon, parang mahirapan po ikaw babangon, mahirapan ka po makabangon kapag ka hindi ka po talaga aware o hindi ka po mag-ingat, or you're not seeking, or you're just seeking comfort. Kumbaga sa akin, okay, babayaan mo na lang. Then paano ka matutulungan? Kasi you need to reach out talaga, no, Cancer? Okay, so sa inyo po guys, no, thank you very much for watching. We are 19 minutes, no. Maraming salamat po sa inyo. See you again next time. Bye-bye, Cancer. Bye, Cancer. Bye, Cancer. Cancer pa tayo, no. Okay, bye po.